Tayo po'y tumayo. Atin pong basahin ng 1 Thessalonians 4:13-18. Kung naririyan na po kayo, tayo po'y magpasimula. But we do not want you to be uniform, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve others who have no hope. Verse 14, since we believe that Jesus died and rose again, and so though Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. For this we declare to you by the word from the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. Verse 16, for the Lord himself, if will us descend from heaven with cry of command, with the voice of an angel, with the sound of trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Therefore, encourage one another with this word. Tayo po'y manalangin. Ama, banal, dakila sa lahat. Ikaw po ang Diyos na nakakalam ng aming puso. Panginoon, gabayan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita. Ikaw po ang siyang manguna, Panginoon. Mga napag-aralan ko po, Panginoon, ay patuloy kong may deliver sa kanila, Panginoon, na sa tulong niyo, Panginoon, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, ang aking ubo, Panginoon, Lord, na huwag pong maging alintala, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong salita. Ikaw po, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang maging gabay namin ngayong araw na to. Makinig kami, Panginoon, Lord, at huwag niyo pong hayaan na masuway namin ang ikaapat na utos na sa Sabbath day, Panginoon, Lord God, ay nagkakaroon ng interruption sa aming isip. Ikaw po ang siyang manguna, buksan mo po ang aming puso at isip, Panginoon, sa salita mo. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po tayo. Yun po. Ang topic po natin ngayon is the resurrection of the body. Pagpapatuloy po natin ang ating Apostle Creeds. Sa Roman Catholicism ay meron tayong tinatawag na tatlong uri ng mga believer. Ang una doon ay ang church militant. Remember, Roman Catholicism po ito. Church militant na hawig na hawig sa atin. Church triumphant. Yung church militant, ito yung mga patuloy na nakikibaka para sa spiritual battle dito sa mundo, para sa kanila. Ang church triumphant, naniniwala sila na kapag nagawa mo yung 7 sakramento, didiretso ka na agad sa langit. At ang church suffering, na kung saan na sila sa purgatorio. Doon na pupunta ang mga mananampalataya na nagdudusa pa dahil sa mga unrepentant sin nila. At kung patuloy silang ipapanalangin, magkakaroon sila ng pagkakataon na makaakyat sa langit. Ang Reformation ay naniniwala lamang sa dalawa. Ito ang church militant at ang triumphant. At magkakaroon tayo ng glorified body kapag bumalik na ang Panginoong Jesus. Nitong mga nagdaang linggo, napag-aralan natin ang karugtong ng mga Apostle Creeds. Makikita natin dito kung paano nahati ang Apostle Creed sa 3. Kung titingnan natin na hati ang Apostle Creed sa I believe in the God the Father, Creator of heaven and earth, kung saan makikita natin ang banal na Trinidad as Father. Makikita rin natin dito ang Panginoong Jesus na simula sa Jesus Christ, His only Son, our Lord, hanggang sa He shall come to judge the living and the dead, na makikita rin natin ang banal na Trinidad na the Son. At ang huling-huli ay ang I believe in the Holy Spirit hanggang dulo ng Apostolic Creed na amin, kung saan makikita natin ang banal na Espiritu sa banal na Trinidad. Kung mapapansin natin, para din silang past, present, future. Ngayon, nasa present tayo at ang pag-aaralan natin ay ang future. Wait lang.
At ngayon po ay nasa topic na tayo ng banal na espiritu ng I believe in the Holy Spirit hanggang amen ng Apostolic Creed. Kung nitong mga nagdaang linggo na pag-aralan natin ang Apostolic Creed sa pamamagitan ng ating elders at mga pastor, nagpasimula po tayo sa I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth, na kung saan pinapakita lamang na ang Diyos lamang ang lumalang ng lahat. Subalit dahil sa kasalanan na meron ng tao, mas ginusto nilang bumuo ng Diyos-Diyosan. Mabasa din natin ng Jesus Christ, His only Son, our Lord, kung saan nakita natin ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesus. Pero marami sa kanila ang gusto lamang tagapagligtas ang Panginoon. Pero ayaw magpasakop at sumunod. Sumunod naman dito ang who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, kung saan pinapakita ang Panginoong Jesus ay pakumbaba siyang pinanganak sa sabsaban na kung mapapansin din natin, maging si Mary, tinawag niyang Panginoon ng Panginoong Jesus. Maging siya nanalangin at sumamba sa Panginoong Jesus. Kaya marapat lamang na hindi natin sambahin si Mary. Napakinggan din natin ang suffered under Pontius Pilate na was crucified, died, and was buried. Kung saan mas naintindihan natin ang pagdurusa ng Panginoong Jesus sa kamay ni Pilato. Mas naintindihan din natin ang He descended to hell. Ito yung medyo crucial sa lahat. Kung saan napunta siya, hindi siya napunta ng literal sa hell. Bagkos yung dinanas niyang hagupit, pagtitiis at pagpako sa krus ay impyerno na. Sa mga oras na yon, ang unang pagkakataon na tiningnan siya hindi bilang isang anak, bilang isang tupang alay para sa ating mga kasalanan. Isa rin sa mga napag-aralan natin, on the third day, He rose again from the dead, kung paano niya napagtagumpayan ang kamatayan dahil sa muling pagkabuhay. Na para sa ating mga mananampalataya ay wala na ang lason ng kamatayan, ay wala na ang lason ng kasalanan. At ang sumunod naman, ang He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty, kung saan pinakita sa atin ang pag-akyat at pag-upo niya sa kanang bahagi ng Diyos at pagganap niya sa lahat ng nasusulat. Pinapakita lamang dito na ang pagka-Diyos at otoridad ng Panginoong Jesus ay mas mataas pa sa mga heroes of the Bible na katulad ni David at ni Elijah at ng mga anghel. Sumunod dito ay ang I believe in the Holy Spirit, kung saan natutunan natin na ang banal na espiritu ang naging gabay natin ngayon habang tayo ay nasa mundo pa. Ang sumunod naman, ang the Holy Church, kung saan mas naintindihan natin na ang banal na espiritu ang nagkakaisa sa ating universal church, kahit saan man dako ng mundo. Sumunod naman ay the communion of the saints. Dahil lahat tayo kaisa ng universal church o katawan ni Kristo, lahat tayo ay nakikibahagi dito upang alalahanin ang banal na hapunan at ang pagkamatay ng Panginoong Yesus. Ang isa rin dito ay ang forgiveness of the sins, kung saan naintindihan natin na tayo ay pinatawad ng Diyos. Kaya marapat na tayo lamang ay magpakabanal at humingi ng tawad sa Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Ngayon ay dadako tayo sa the resurrection of the body, kung saan ating iintindihin ito. Ang una nating puntos ay the death will certainly come, na mababasa natin sa verse 13. 3 beses ginamit ang salitang natutulog. Ito ang ibig sabihin ni Pablo sa mga Kristiyanong namatay na. Ito ay isang pinag-aana salita para sa mga namatay na Kristiyano. Kaya inilalarawan ni Pablo ang mga namatay na ay natutulog, sapagkat sa ating Kristiyano, ang pagtulog ay hindi pangwakas, kundi ito ay simula at pansamantala lamang. Marami sa mga taga-Tesalonika ang natatakot na baka dumating ang panahon na maiwan yung mga namatay na. At baka hindi na ito mailigtas ng Panginoong Jesus. Pero pinaliwanag sa kanila ni Pablo na ang kamatayan ay talagang darating at walang makakapigil dito. Ang pagtulog ay hindi kailanman pangwakas. Ito'y laging pansamantala. Tandaan natin, ang sinasabing natutulog ay kamatayan.
ginamit ang salitang pagtulog upang tumukoy sa pisikal na katawan. Natutulog ang pisikal na katawan. Yun ang pinupunto ni Paul. Hindi niya tinutukoy ang pagtulog ng kaluluwa. Sa ngayon, natutulog ang kanilang katawan. Pero sa muling pagbabalik ng Panginoon, ibabangon ulit ito. At muling magkasama ang spirito at ang kaluluwa at ang katawan. Upang maging glorified body. Tandaan natin ang kamatayan ay hindi ito pagiging talunan. Ito ay senyales lamang na sa pagbabalik ng Panginoong Yesus ay ibabangon niya muli ang mga namatay na. Nagsimula ang kamatayan ng panahong hindi sinunod ni Adan at Eva ang unang utos ng Diyos sa kanila, na ibinilin sa kanila na huwag kakanin ang bunga ng masama at mabuti. Subalit dahil sa pagnanasa ng kanilang puso, nagawa nilang suwayin ng Diyos. Nung panahon na ginawa nila ito, nagkaroon na ng separation between sa Diyos at tao. Kaya umusbong ang kasalanan sa mundo. Sapagkat tandaan natin, nang dahil sa kasalanan kaya nagkaroon ng kamatayan. At ngayon, dahil sa kamatayan, kaya merong paghatol ng Panginoon. Kung maalala natin ang storya ni Lazaro, kung alam naman natin ang storya ni Lazaro at ng mayaman, na mababasa natin sa Luke 16, verse 19 to 31. Mababasa natin siya sa Luke 16, verse 19 to 31. Kung saan ang mayaman ay nagpakaligaya sa kanyang kayamanan. Lahat ng nais niyang pagkain at layaw kanyang sinusunod. Samantala si Lazaro ay isang mahirap na nakatambay lamang sa kanyang gate. Kapuspala, dinidilaan ng mga aso ang sugat. Gusto niya lamang nakainin yung mga nahuhulog na pagkain sa lapag at ilalim ng lamesa ng mayaman. Namatay si Lazaro at dinala siya ng anghel sa Abraham's bosom. Samantala ang mayaman ay nagdudusa sa Hades. Humiling ang mayaman kay Abraham na utusan si Lazaro na isawsaw ang daliri sa tubig at madampi sa labi at maibsan ang kanyang pagkauhaw. Kaya sabi sa kanya ni Abraham, hindi ito maaari sapagkat may isang bangin na namamagitan sa kanila. Kung mapapansin natin, desperado talaga yung mayaman dito. Ang mga naroon sa Hades ay hindi maaaring pumunta sa Abraham's bosom. Makikita natin na sa pagiging desperado ng mayaman na hindi danasin ng mga kapatid niya, ang nangyari sa kanya, gusto niyang buhayin si Lazaro. Ngunit sabi sa kanya ay sapat na ang sulat ng mga propeta at batas, sapagkat di rin maniniwala kung may isang patay na mabubuhay muli at magbabalita kung ano ang nangyayari sa kanila. Makikita natin dito na agad dumiretso sa Hades ang mayaman. Dito mapupunta ang taong hindi nananampalataya sa Panginoon. Katulad ng ginawa ng mayaman na lalaki, nagpakasasa siya sa yaman na meron siya. Samantala si Lazaro ay nasa labas ng kanyang gate at nais lamang ngayon pagkain na natatapon sa ilalim ng kanyang lamesa. Makikita rin natin dito na agad dumiretso si Lazaro sa Abraham's bosom. Samantala nakita natin ang paghihirap sa apoy ng Hades ang mayaman. Hindi lang ito basta kwento ng mayaman at mahirap. Hindi gumawa. Pinapakita lang dito nang dahil sa pagnanasa ng puso ng mayaman, hindi niya magawang tumawag sa Diyos. Ikaw ba naman, busog na busog ang tiyan mo eh. Ganun talaga pag busog ang tiyan, hindi mo magagawang tumawag sa Panginoon. Masasabi natin na palagian talagang nananalangin at tumatawag sa Diyos si Lazaro upang pagkalooban siya ng makakain. Lagi lang natin tatandaan ang sinabi sa mga ngaral, 12:14. Lahat ng gawin natin, hayagman o lihim, mabuti o masama ay pagsusulit natin sa Diyos. Marami sa atin ang nag-iisip na ang kamatayan ay isang nakakatakot na pangyayari para sa ating mga Kristiyano. Pero ito pala isang mahalagang bahagi ng pananampalatayang Kristiyano dahil ito ay may malalim na koneksyon sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Para sa ating Kristiyano, ang kamatayan ito ay isang katapusan, pero hindi. Bagkus ito ang ating simula ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kung mababasa natin ang Filipos 1:21 verse 23, ulitin ko ang Filipos 1 verse 21 to 23 para sa mga nagte-take note.
Sapagkat kung ako'y nabubuhay sa laman, ito'y pakinabang na sa akin. Gayon may hindi. Hindi ko malaman kung ano ang pipiliin ko, sapagkat para sa akin ang mabuhay ay si Kristo, kay Kristo, at ang mamatay ay pakinabang na. Ang pananampalataya kay Kristo ay ang nagbibigay ng katiyakan sa kamatayan at daan tungo sa pagiging kasama ng Diyos, magpakailan paman. Mababasa natin sa 2 Corinthians 5:8. Ito rin ay mahalaga para sa ating mga Kristiyano, lalo na para sa ating kaligtasan, sapagkat ito ay pinapakita na ang katagumpayan natin ng kamatayan, kaya dapat ay di na natin katakutan ang kamatayan, sapagkat dito natin mararanasan ang tunay na kaligtasan. Ito rin ang pagtitiwala na may mas maganda pa buhay pagkatapos ng kamatayan, na dapat na maging inspirasyon natin upang mabuhay tayo ng may kabanalan. May kapayapaan tayo ngayon sa harap ng kamatayan. Tandaan natin, bagamat nakakatakot ang kamatayan para sa iba, ito'y mahalaga para sa atin upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Kasi doon natin mararanasan ang totoong grasya ng Panginoong Jesus. At mas ma-appreciate mo yon kapag once na nasa Abraham's bosom ka na o nasa paradise ka na. Mababasa ang sunod na puntos natin ay ang Christ died and resurrected na mababasa natin sa verse 14 to 15. Dito, pinapakita lang ni Pablo sa mga taga-Tesalonica ang pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Mapapansin natin na pinakita niya sa mga taga-Tesalonica ang muling pagkabuhay sa krus ng Panginoong Jesus. Nakita niya kasi ang mga taga-Tesalonica ay kulang sa kaalaman pagdating sa pagkabuhay. Makikita rin naman natin sa 1 Corinthians 15 na pinapakita lang dito na ang pagka-resurrect ng ating Panginoon. Si Paul ay binalik sila sa mga fundamentals kung saan naliligaw na sila sa paiba-iba nilang paniniwala. Pinapakita lang ni Paul sa mga taga-Tesalonica na ang Panginoong Jesus ay di lang mythological God ng mga Greek. Kasi mga taga-Tesalonica may mga simbahan siguro ng Griego dun eh. Dahil sa kamatayan niya, naisalba tayo sa walang hanggang kamatayan. Nang dahil sa kamatayan niya, lahat tayo may kasiguruhan ng buhay na walang hanggan. Sapagkat humupa na sa atin ang galit ng Diyos Ama. Ngayon dahil sa kamatayan niya at sa muling pagkabuhay, pinapakita lang dito na natalo niya na ang walang hanggang kamatayan. Victorious Christian na tayo dahil sa Panginoong Jesus. Kung ating babasahin ang 1 Corinthians 15, makikita natin dito ang kahalagahan ng pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Marami sa mga taga-Korinto ang naligaw pero pinapaliwanag sa kanila ni Paul ang gospel, na kung saan ang lason ng kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa ating mga Kristiyano. At bago ito umakyat, maraming beses pa itong nagpakita sa karamihan sa kanila. Naintindihan natin sa chapter na ito na ang kahalagahan ng pagkamatay ng Panginoong Yesus at muling pagkabuhay, mas naintindihan natin nang dahil sa pagkabuhay niya, may naasahan tayo sa pagbabalik niya. Pinapakita lang din ni Paul na di nasasayang ang ating mga pinaghihirapan. Hindi nasasayang ang pagsamba natin. Hindi nasasayang ang evangelism natin. Dahil lahat ng paglilingkod natin ay may kabuluhan at tanging Diyos natin ay babalik sa takdang oras. Pinapakita lamang dito na mas mainam na bumase tayo sa salita ng Diyos. Kung saan may ilan din sa atin na sa pagbabalik ng Panginoong Yesus ay natatakot. Aminin man natin sa hindi, alam natin na ilan sa atin dito ay takot pa sa pagbabalik ng Panginoon. Bakit? Kasi nawiwili pa tayo sa kamunduhan. Itong mga bagay na ito hindi dapat maging nakakatakot para sa atin. Pinapakita lamang nito na magkakaroon tayo ng kagalakan sa pagbabalik niya. Nasaksihan ng mga apostol ang kanyang pag-akyat at nagkaroon pa ito ng mga sulat paliwanag kung paano siya babalik. Maraming naisulat na epistle para sa Panginoong Jesus sa pagbabalik niya. May mga scripture na makikita pa natin sa lumang tipan at iba ay pinahayag sa kanila mismo ng Diyos. Ito na lamang ang panghawakan natin na sa muling pagbabalik niya, lahat tayo ay makakasama sa Kanya.
Maraming persecution, normal yan, bilang isang Kristiyano. Problema sa trabaho, sakit na, mga naging malala. Pero mabuti ang Diyos, pinapagaling tayo. Pero, at kung hindi naman, ay may aasahan tayong buhay na walang hanggan sa kanyang pagbabalik. Nakita ng mga apostol ang kanyang pag-akngat, kung loloobin ng Diyos, naway makita natin ang kanyang pagbabalik. Pero tandaan natin, kahit tayo namatay na di natin nabutan ng kanyang pagbabalik, nakakasiguro tayo na pinanghahawakan nating Biblia o sola Scriptura. Lahat na nandito ay totoo ang sinasabi. Lahat ng propesiya patungkol sa Panginoon, nangyayari na ang pagbabalik. Pagbabalik na lamang ang hindi ang nangyayari. Mapapansin natin, makikita natin dito na sa pag-akyat ng Panginoong Hesus, nagsabi sa kanila na babalik ang Panginoong Hesus, na may dumating na anghel sa likod nila. Kasi nung panahon na umakyat ang Panginoon, nakatingala pa rin ang mga apostol na humahanga sila sa glory na nakikita nila. Kaya sabi sa kanila ng anghel, na kung paano nila nakita ang pag-akyat nito, ganito rin to babalik. Bilang isang Kristiyano, napakahalaga ng katuruan patungkol sa kanyang pag-akyat. Sapagkat pinapakita lamang nito ang authority na meron ng Diyos. Pinapakita lamang kung paano niya muli siyang magbabalik, pinapakita lamang dito na ang tupa ng Diyos ay magbabalik bilang isang leon na hatol sa mga taong di nananampalataya sa Kanya. Isang tupa ng Diyos na naging alay para sa kasalanan ng tao. Kaya ang pagkabuhay niya ay simbolo ng isang nakikita nating tagumpay. Dahil alam natin na ang Panginoon ay nabuhay at mabubuhay din sa pagbabalik niya. Makikita natin na sapat na ang buhay ng Panginoong Hesus bilang hain sa kasalanan. Di na kailangan pa ng mga panalangin para sa mga namatay sapagkat sila ay nahatulan na. Hindi na natin kailangan ipanalangin ng mga namatay na. Ang kailangan na lang natin gawin, tayo mga buhay dito, ang manalangin para sa ating sarili, para sa ating kapatid, at maipahayag ang ating salita ng Panginoong Hesus. Ang pangatlong puntos natin ay ang the second coming of our Lord, verse 16 to 18. Pinapakita lang ni Paul kung paano muling babalik ang Panginoong Hesus. Kung saan isang tawag ng punong anghel at malakas na tunog ng trompeta. Ang trompeta ay simbolo sa Jewish tradition bilang isang digmaan, pagbabalik ng Panginoon at pagkabuhay muli. Makikita natin ang pagbabalik ng Panginoong Hesus kasabay ng ulap kung saan kumakatawan ito sa glory na meron ng Diyos. Kasunod nito, bubuhayin ng Diyos ang mga namatay ng Kristiyano. Bibigyan sila ng glorified body kahit pa sila'y abuna o namatay sa pagkain ng leon nang sila'y nabubuhay. Bubuhayin sila at pagkakaroon ng glorified body. Kasunod nito, pagkakalooban din tayo, tapos iaangat ng Diyos ang mga namatay at buhay pa ang Kristiyano. Kung mapapansin natin, bubuhayin ng mga namatay na, kasunod naman tayong mga buhay na Kristiyano. Matapos ito, hahatulan niya ang mga di nananampalataya at lilinisin sa pamamagitan ng apoy ang mundo at gagawa ng bagong mundo at bagong Jerusalem. Gugunawin ng Diyos ang mundo. Tandaan natin, lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan, may hangganan. Huwag natin tangkilikin ang mundo. We are aliens of this world, sabi nga, di ba, sa Ephesians, di ba? Kung saan tayo ay muling ibabalik ng Diyos sa mundo at makakasama ng mga banal magpakailan paman. Minsan kasi, mas ma-appreciate natin yung, alam niyo yung satisfaction na meron pag once na nakasama mo ang Panginoon. Higit-higit pa yon sa mga satisfaction na naranasan mo pag nakabili ka ng iPhone, nakabili ka ng sarili mong bahay at lupa, di ba? Ba't hindi natin hangarin ang isang kayamanan na hindi nakakain ng mga anay? Yun ang Panginoong Hesus, isang kayamanan na dapat nasa puso natin.
Isa rin sa mga tinitingnan natin ngayon ang tinatawag na rapture or caught up by the Lord. Kung babasahin natin at pupunayin maigi ang konteksto ng Matthew 24 verse 31c, ulitin ko, Matthew 24 verse 31c, sinasabi roon, they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great and glory. Ito hindi secretly, kung makikita natin. Buong mundong makikita sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Kung tumunog na ang trompeta, dumalik na ang Panginoong Yesus, wala po itong warning o anumang dapat paghandaan sa oras na yon. Kaya kung babasahin natin ang Matthew 24, 36-51, ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad sa panahon ni Noah. Marami sa kanila ang nagkakasiyahan, nagkakasalan, at bago pumasok si Noah bago siya pumasok sa loob ng arko, makikita natin ngayon na napakaraming maling pagkakaintindi patungkol sa kasal. Di ba? Same-sex marriage. Ninanais na ng mga magkaparehong kasarian na sila ikasal, katulad ng kay Noah, maraming mga di nananampalataya sa Panginoon na naiwan sa panahon na iyon. Lahat sila'y kasamang lalamunin ng apoy, katulad ng paglamo ng tubig sa mga di nananampalataya sa Diyos. Makikita naman natin ang pangyayari sa ating mundo. Kung mapansin natin, marami ng propesiya ng mga kalamidad ang nagaganap. Maraming digmaan, bansa sa bansa ang nagaganap. Mas nakakalimutan na ng mga kabataan ang paggalang sa mga matatanda. Maraming batas na ang pinapatupad na hindi naman makita ang batas ng Diyos, bagkus sinusuway pa nga ang salita niya. Mga may katangkulan sa gobyerno at nagpapatayan para lang sa pwesto. Mga bansa na nananakop pa ng mga teritoryo. Mga tao na pinaparada ang kanilang Diyos-Diyosan habang sila'y lango sa alak. Malapit na naman to. At masasaksihan natin to. Mga mamamayan na ang gusto lamang ay marinig ang maganda lamang sa kanilang pandinig. Marami at nakikita natin na nawawala na ang pag-ibig nila sa kanyang kapwa-tao. Mga relihiyon na umusbong at mga propeta daw. Sariling tiyan lang naman ang binubusog. Mga nagpapanggap na relihiyon na nais lamang magpayaman, hindi naman tapat sa aral ng Diyos. Pero ating tandaan, ito ay mga tanda na nalalapit na ang paghatol ng Diyos. Kaya manatili tayong tapat at may pagtitiis hanggang siya'y makabalik. Tandaan natin ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Marami sa atin ang nagiging kampante na dito sa mundo. Madalas nakakalimutan natin na lahat ng bagay ay pansamantala lamang. Marami sa atin ang nag-i-enjoy ang mga bagay na makamundo. Nakakalimutan na natin na tayo itatanda, mamamatay, o matutulog pagdating ng araw. Katulad nga ng sinabi sa mga ngaral na ang buhay ng tao ay para lamang usok. Saglit ka lang. Yung mga inimpok mo, ibang tao na makikinabang niyan pagkalipas ng 2 taon. Lahat tayo ay magpapantayan pa at babalik sa lupa. Lahat ng pinaghirapan natin ay mapupunta lamang sa wala. Kaya mainam na tayo mag-impok sa langit kaysa sa lupa. Sapagkat lahat ng bagay dito ay nasisira at di mapapakinabangan balang araw. Kaya ang challenge natin ngayon ay ating ituon ang pag-asa at patingin sa Panginoon na siyang simula ng wakas ng ating pananampalataya. Minsan nakakalimutan man natin na meron tayong Panginoon na magbabalik para sa atin. Isang Diyos na magko-comfort sa atin sa kabila ng problema na kinakaharap natin. Minsan naman talaga mapapatanong ka bakit pa sa akin nangyayari to? Lagi natin tatandaan lahat ng bagay nangyayari sa atin, sakit na malala, problema na di natatapos, lahat yan pansamantala lamang. Isang problema ng sangkatauhan ang inalis niya sa atin at yun ay ang kamandag ng kasalanan. Kung may aasahan kang pag-asa, ngayon may aasahan na tayong pag-asa sa pagbabalik niya.
Ngayon po, tayo po tumayo at tayo po umawit ng isang himnaryo. Parang wala pala akong landing. Okay lang. Sorry. When darkness fills us lovely face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His arm and His blood, so point me in the whelming flood. When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found. Yes, in His righteousness alone, faultless we stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Salamat po at nababa natin ng maayos ang salita ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong pagtutuwid sa amin. Pinapakita niyo lamang na ang inyong salita ay sapat upang paalalahanan kami patungkol sa inyong pagbabalik. Salamat po at kahit po kaming hirap na sa mundong ito, alam po namin na babalikan niyo kami upang makasama kayo. Salamat kahit sa kabila ng malubhang sakit at matinding problema ay nandyan kayo, Panginoon, upang paalalahanan kami na magbabalik kayo. Salamat sa comfort ng banal na Espiritu dahil alam namin na hindi kami pababayaan kahit sa paggunaw ng mundo. Sa pagpapatuloy namin sa paglakad sa mundong ito, maging comfort sa amin na sa tuwing dumadanas kami ng matinding problema ay ang pagbabalik mo. Ito ang aming panalangin, magbalik ka na po, Panginoong Yesus. Amen. Praise. Hindi ko lang po alam kung tapos na yung sermon series. Meron pang Life Everlasting. Hiwalay po yun, no? Brother Berhel. May dalawa pa. Okay, yung Life Everlasting at yung Amen. So, actually, pangalawa sa huli na lang po siya kasi yung Amen is parang overview na lang. So, sa pagpasok po ng taon, katapusan,
huling linggo po ng taon ay maganda na nahulog siya sa tinatawag po natin na topic sa Apostles' Creed na pagtatapos din. Hindi po nagkakataon lahat ng bagay, ngunit naniniwala ko na talagang inadya ng Panginoon na sa pagtatapos ng taon, ang ating huling preaching ay ang pagtatapos din po ng lahat ng bagay. Ang tawag po doon sa topic ni Elder Berhel ay eschatology po yun. No? Isa siyang sangay ng pag-aaral patungkol sa teolohiya, sa Biblia po, na kung saan ay pinag-aaralan yung ano yung magaganap sa huling panahon. And very specific talaga, kung kayo po ay estudyante o disipulo ng Biblia, ay napaka-specific po talaga na binanggit doon ano ang mangyayari sa mga huling araw sa pagbabalik ng Panginoong Hesus at ano din po yung tinatawag nating mga senyales o mga signs na siya ay babalik na. And this is not meant to scare us. Hindi para takutin tayo. Kasi tayong mga Kristiyano na kay Kristo, ito po ang tawag dito ay pag-asa. Na tayo po sa mundong ito, ang ating pong tinatawag na buhay sa mundong ito ay pansamantala lamang at sa buhay pananampalataya sa ating pakikipagbaka ay talaga namang napakahirap maging Kristiyano. Tunay na Kristiyano. Napakahirap maging tunay na Kristiyano. Kasi andyan po yung paghihila ng sanlibutan, andyan yung mga personal na pakikipagdigma natin sa ating sarili, andyan po yung pag-uusig ng sanlibutan, nandyan po yung iba't ibang mga suliranin at problema na ang isang tunay na Kristiyano ay mas nanaisin niya pang bumalik na ang Panginoong Hesus, gaya ng sabi ni Apostol Pablo. So hindi po ito isang pananakot, kundi ito po isang pagpapaalala na mayroon pong pag-asa ang mga Kristiyano at tayong mga Kristiyano ay hindi dapat maging mapalagay sa mundong ito. Hindi po tayo dapat na maaliw ng mundong ito. Mas nanaisin natin na sa Panginoong Jesucristo dahil alam natin ang katotohanan na ang buhay na walang hanggan ay nasa sa Kanya. Ito pong ating buhay dito, gaya ng sabi ni Elder Berhel, ay para lamang aso. O yun ay malalalim na salita para sa usok. Ngayon ay nakikita mo yung usok, mamaya-maya, wala na siya. Ang buhay po ay napakaiksi sa mundong ito. Ang buhay po ng isang Kristiyano ay napakahirap sa mundong ito. Ngunit may pag-asa po. Kaya sa pagpasok ng taon, no, marami sa atin siguro gumagawa ng mga resolusyon o mga plano, which is walang masama. Na magplano po tayo, maggawa tayo ng mga resolusyon para sa pagpasok ng taon, pero gawin po natin ang mga resolusyon at plano na ito in an eternal perspective. Pangwalang hanggan na perspektibo. Dahil alam natin na ano man pong planuhin natin sa mundong ito, kung ginanap ng Panginoon, salamat. Kung hindi, alam natin may mas maganda po na layunin ng Panginoon. Ang lahat po ng ating gagawin sa pagpasok ng taon, lahat ng ating plano, isanggunin natin sa Kanya. At lagay po natin sa pangwalang hanggan na perspektibo. Dahil totoo po, hindi po pananakot. Sabi talaga ni Elder Berhel kanina, hindi mo hawak yung buhay mo eh. Hindi mo alam kung makakatawid ka pa next year. Hindi ako nananakot po. Ganoon po ka unpredictable ang buhay natin. Kaya maganda pong paalala na sa pagpasok ng taon, hindi po yung pagpasok ng taon yung tinatanaw natin na saswertehin ba ako sa taon na to? Hindi po yun ang tinatanaw natin. Ang tinatanaw natin ay lagpas-lagpas pa sa mga taon na dadating at yun yung pangwalang hanggang perspektibo kay Kristo. Na siya'y muling babalik. Paano siya babalik? Gusto nyo malaman kung paano, mas detalyado, attend kayo ng discipleship. Kasi